May tanong ako para sa iyo. Based sa mga materyales sa pinadala mo, bakit kaya bumibigay yung mga bagay na pinaghihirapan natin? Halimbawa, isang proyekto sa trabaho, isang advocacy, o kahit personal goal lang. Minsan ang galing-galing ng team, kompleto ang resources, pero sa dulo, parang nauubos. Sabi sa sources mo, baka hindi yan problema ng strategy. Baka may kulang sa ilalim. Isang bagay na hindi natin nakikita. At diyan na pumapasok itong konsepto ng spiritual depth. Isipin mo siya, hindi bilang isang spiritual add-on, kundi bilang yung hidden architecture ng isang building. Hindi mo nakikita yung bakal sa loob ng semento o yung lalim ng pundasyon, pero yun ang dahilan kung bakit hindi siya bumabagsak. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit itong depth na to ay hindi lang nice to have, kundi mission critical. At kung bakit yung mga burnout at breakdown na nakikita natin sa surface, madalas simptomas lang pala ng problema sa pundasyon. Okay, sige. Simulan natin dyan kasi ang unang malaking idea sa sources mo ay ito. Madalas, mali ang diagnosis natin sa problema. Sabi rito, ang pagkakabigo raw, hindi problema ng competence o galing, kundi problema ng depth, Okay. ng lalim, which is parang countercultural, 'di ba? Kasi sa mundo natin ngayon, ang binibigyan ng trophy, yung mabilis, yung may big results agad. Eksakto. At yun ang bitag. Kasi we celebrate visible activity over invisible formation. Ang akala natin, basta masipag ka at magaling, okay na. Pero inihambing ito sa kwento sa Lucas 6, yung dalawang builder. Yung isa nagtayo sa buhangin, mabilis, walang hassle sa paghuhukay. Yung isa naghukay ng malalim para itayo sa bato. Mas matagal, mas mahirap. Pareho silang nagtayo ng bahay. Pero nung dumating ang bagyo, alam na natin kung kaninong bahay ang natira. Ang sinasabi dito, yung activity na walang formasyon, pagtatayo yun sa buhangin. Guaranteed failure, kumbaga. It's just a matter of time. Gets ko yung konsepto, pundasyon. Pero para sa isang taong sobrang busy, di ba parang dagdag trabaho lang yan? Paano mo sasabihin sa isang team leader na, "Uy, bagalan niyo muna," para mag-focus sa depth kung hinahabol na kayo ng deadlines? That's the critical question. At ang sagot dyan, makikita natin sa isang case study dito. Tawagin na lang natin siyang Maria, isang misyonera sa Southeast Asia. For 7 years, by all external metrics, she was a superstar. Nakapagtayo ng mga simbahan, nag-lead ng trainings, ang ganda ng numbers niya. So kung siya yung team leader na hinahabol ng mga deadlines, nasasabunutan na niya lahat. Pero, ang hindi nakikita sa reports, sa loob-loob niya, she was running on fumes. Isolated, exhausted, and puno ng pagdududa. So sa labas, success story. Pero sa loob, disaster waiting to happen. Precisely, at nangyari nga, nagkaroon siya ng isang moral lapse na pumuwersa sa kanya na umuwi. At ang masakit, yung buong misyon na itinayo niya for 7 years, naging unstable din nung nawala siya. Ipinapakita nito na ang hindi pag-invest sa depth hindi pagtitipid ng oras, para kang nag-iipon ng mas malaking problema para sa hinaharap. Hindi ka nagiging mas mabilis, nagiging mas fragile ka lang. Teka, ito yung parteng talagang nagustuhan ko sa source mo. Yung pagbabago ng pananaw sa kung ano ba talaga itong spiritual depth. Kasi aminin ko, ang unang pumapasok sa isip ko dyan, yung matinding emosyon. Yung iyak sa prayer meeting, yung feeling na sobrang spiritual high ka after ng isang retreat. Parang intensity ang sukatan. Pero sabi dito, hindi pala. Malaking-malaki yung pagkakaiba. Ang sabi sa material, isipin mo ang spiritual depth hindi bilang isang fireworks display, kundi bilang electrical grid ng isang siyudad. Hindi mo napapansin ang kuryente. Hindi mo siya pinapalakpakan araw-araw. Pero sa oras na mag-brown out, apektado ang lahat. Ganyan ang spiritual depth. It's the silent underlying infrastructure that makes everything else possible. Hindi siya yung maingay na event, siya yung tahimik na sistema. I love that analogy. Infrastructure, not intensity. At hinimay pa dito kung ano yung bumubuo sa grid na yon. Sabi may 3 core components.
Una, yung mga spiritual discipline. Pangalawa, yung matibay na theological grounding. At pangatlo, yung pagsandig sa banal na espiritu. Parang simple pakinggan. Simple pero hindi madali. Yung spiritual disciplines tulad ng prayer, silence, solitude, ito yung mga regular maintenance na ginagawa mo sa internal wiring mo. Para kapag may power surge ng stress o pressure, hindi ka agad pumuputok yung sistema mo. Yung theological grounding naman, ito yung blueprint mo. Ito yung nagbibigay kahulugan sa paghihirap, sa mga delay, sa mga kabiguan. Kasi kung wala kang blueprint, kapag may problema, ang isisipin mo lang, may mali sa akin. Pero kung may blueprint ka, maiisip mo, part ito ng proseso. So, hindi lang siya basta checklist ng mga dapat gawin. Hindi to parang, okay, nagpray ako for 15 minutes, check, may depth na ko. Ganon. Hindi talaga. The goal isn't to add more activities to an already busy life. The goal is to re-architect your inner world so that your actions flow from formation, not from frantic effort. Hindi ito nagpapabagal sa misyon. Ito ang nagbibigay ng staying power para hindi ka bumigay sa gitna. May isa pang analogy dito mula sa Awit 1. Oo, yung puno na nakatanim sa tabi ng ilog. Yon. Sabi doon, ang puno ay malusog at nagbubunga in its season. Hindi dahil sa ganda ng panahon o sikat ng araw sa labas. Malusog ito dahil yung mga ugat nito ay laging konektado sa ilog, sa isang source ng sustansya na hindi nakikita sa ibabaw. Ang spiritual depth ay yung mga ugat na yon. Yung bunga, yung results, yung impact, darating sa tamang panahon. Ang focus ay hindi sa pagpipilit sa bunga, kundi sa pagpapalalim ng ugat. At yung sinabi doon na, its leaf does not wither. Parang resilience yun, no? Kahit anong season, tag-init man o tag-ulan, hindi siya basta-basta natutumba kasi malalim ang pinagkukunan niya. Yun mismo. Ang binabago nito ay yung mismong definition natin ng lakas. Ang tunay na lakas hindi nakikita sa laki ng mga sanga, kundi sa lalim ng mga ugat. Okay, so kung ugat at pundasyon ang pinag-uusapan, kailangan nating pag-usapan yung isang component, teolohiya. Pero aminin natin, para sa marami, kapag narinig mo ang salitang teolohiya, parang ang bigat. Parang pang-skolar lang, pang-seminaryo. Abstract at hindi practical. Ang teolohiya ay hindi abstract knowledge. Ito ang structural skeleton ng pananampalataya mo. Siya yung buto. Hindi mo siya nakikita, pero siya ang humuhubog sa postura mo, sa paraan ng paglalakad mo, at siya ang nag-hold sa lahat para hindi ka maging parang jellyfish. So hindi siya palamuti, siya yung balangkas. Eksakto. Binigyan pa nga ng halimbawa, 2 tao, parehong nakita ng isang matinding social injustice. Yung isa na may mababaw na teolohiya, ang reaksyon ay, kawawa naman sila, sana may tumulong, tapos move on. Yung isa naman na may malalim na teolohiya tungkol sa kaharian ng Diyos at katarungan, ang nakita niya ay hindi lang problema. Nakita niya yon bilang isang pagkakataon para isabuhay ang habag ni Kristo. Anong pinagkaiba nila? Hindi yung puso nila. Pareho silang naawa. Ang pinagkaiba ay yung operating system ng isip nila, yung teolohiya nila. Dito rin papasok yung konsepto ng theology that travels well. Nung una kong nabasa to, naisip ko, ano to, parang travel blogger? Medyo, ang ibig sabihin niyan, may mga paniniwala na ang gandang pakinggan sa loob ng classroom o sa sermon. Pero kapag dinala mo na sa totoong mundo, sa gitna ng kahirapan, ng political instability, ng matinding personal na pagsubok, biglang hindi na siya gumagana, nagiging platitudes na lang. Ang theology that travels well ay yung mga paniniwalang nasubok na sa apoy. Parang sasakyan. May mga kotse na pang showroom lang ang ganda. Pero sa unang lubak sa EDSA, kalampag na. Kailangan mo yung sasakyan na pang off-road, yung kayang-kaya ang lubak, putik, baha. Yun yung teolohiyang kailangan. Perfect analogy. At para patunayan na hindi ito bagong ideya, bilanggit sa sources mo sina Augustine at Dietrich Bonhoeffer. Si Augustine, nabuhay siya nung pabagsak na ang Roman Empire. Imagine yung kaos, yung takot, pero yung teolohiya niya tungkol sa biyaya at soberanya ng Diyos ang naging angkla ng mga Kristiyano noon.
Si Bonhoeffer naman, sa gitna ng Nazi Germany, ginamit niya ang kanyang teolohiya hindi lang para mag-survive, kundi para manindigan laban sa kasamaan, kahit buhay niya ang kapalit. Pinapakita nito na ang teolohiya, kapag malalim, ay hindi lang pangkaisipan. Ito ay may kamay at paa. It's dangerous. It demands action. Malinaw na sa akin kung gaano kahalaga ang lalim at ang teolosiya bilang balangkas. Pero paano ito nangyayari sa totoong buhay, lalo na kapag nasa gitna ka na ng pressure? May isang linya dito na tumatak sa akin eh. We don't rise to the level of our goals, we fall to the level of our formation. Grabe no? Parang sinasabi na kahit gaano kataas pangarap mo, yung formasyon mo pa rin ang sasalo sa'yo kapag tinamaan ka ng problema. At sinabi rin dito na ang stress, tulad ng pagpunta sa ibang kultura o pagharap sa isang malaking krisis, ay hindi lumilikha ng problema sa pagkatao natin. Inilalabas lang nito ang mga problemang dati nang nandoon, natatabunan lang ng comfort at routine. Ang stress ay parang isang diagnostic lens. Doon mo makikita kung ano talaga ang laman mo. This raises an important question. Paano tayo tumutugon sa pressure? Kasi dito ipinakinala yung pagkakaiba ng coping mechanisms sa transformed reflexes. Pwede mo bang i-explain yan? Kasi parang pareho lang silang response sa stress. Magkaibang magkaiba. Ang coping mechanism, ang goal niyan ay survival, short-term relief. Halimbawa, sobrang stressed sa trabaho. Ang coping mo ay mag-binge watch ng series hanggang madaling araw, o mag-shopping online, o kaya maging sobrang busy para hindi mo maramdaman yung nararamdaman mo. Para kang naglalagay ng band-aid sa isang malalim na sugat. Pansamantala lang, pero hindi ka gumagaling. Okay. So yung transformed reflexes naman? Ang transformed reflexes ay hindi na lang reaksyon. Ito ay isang tugon na hinubog ng matagalang formasyon. Hindi na ito instinct-based, kundi character-based. Hindi na to tungkol sa paano ako makakatakas sa sakit na to, kundi anong character ang kailangan kong ipakita sa sitwasyong ito. At ang pinakamagandang halimbawa nito sa sources mo ay si Jose sa aklat ng Genesis. Si Joseph the Dreamer. Oo. Kung iisipin mo, grabe yung series of unfortunate events sa buhay niya. Tinraidor ng mga kapatid, ipinagbenta, napunta sa Ehipto, napagbintangan, ikinulong ng walang kasalanan for years. Kung ako si Joseph, baka sinulog ko na buong Egypt sa galit. Saan nanggaling yung ganong level ng patience? Control. Ng grace. I think the key word there is not control in the sense of suppressing emotion. The key is formation. Kasi sa bawat crisis na hinarap niya, pwede siyang mag-cope, pwede siyang maging bitter, vengeful, or cynical. Yun ang natural human reaction. Pero hindi yon ang lumabas sa kanya. Ang lumabas ay wisdom, integrity, patience, at forgiveness. Yon. Yung mga transformed reflexes. Exactly. Kahit nung nasa kapangyarihan na siya at may chance na siyang gumanti, hindi niya ginawa. Ang mga reaksyong yon ay hindi magic, hindi yon biglang lumitaw. Bunga yon ng years of formation, ng isang malalim na paniniwala na may mas malaking kwento na nangyayari, na hawak ng Diyos ang lahat. The pressure didn't break him, it revealed him. Inilabas lang ng pressure kung gaano nakatibay ang pundasyon na matagal na niyang hinuhubog. Kung susumahin natin lahat ng ito mula sa mga materyalismo, ang dating sa akin ay ito. Ang pangmatagalang epekto ng anumang ginagawa natin sa trabaho, sa community, sa pamilya, ay hindi lang nakadepende sa kung ano ang ating ginagawa, kundi kung sino tayo nagiging. Itong spiritual depth, itong hidden architecture ay hindi pala optional, siya pala ang lahat. Tama. At para sa iyo na nakikinig, mahalagang tandaan na hindi lang ito para sa mga misyonero o mga pastor. Applicable ito kahit saan. Kung isa kang CEO ng isang tech startup, ang lalim ng karakter mo ang magdidikta kung paano mo haharapin ang isang market crash. Kung isa kang magulang, ang pormasyon mo ang huhubog sa kung paano ka tutugon sa pagsubok ng anak mo. Ang infrastruktura ng iyong kalooban ang siyang tutukoy sa katatagan mo at sa kalidad ng iyong bunga. Kaya iwan namin sa iyo ang isang tanong na hango mismo sa mga material na ito para pag-isipan mo.
Isang tanong na baka kailangan natin lahat itanong sa sarili natin. Paano kung ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung sapat na ba ang iyong ginagawa, kundi kung nagiging sapat ka na ba sa lalim para buhatin ang bigat ng iyong ginagawa?